Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli sa magandang umaga, Bayan ng Briggs Point, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. And as of now, ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At ngayong umaga po ay napakapalad natin dahil makakapanayan po natin ang isa sa mga masigasig po na lingkod bayan. And of course, tinitingala lalo na po ng mga kabataan. Ano po siya po yung talagang masasabi nating tumayong kuya sa lahat ng mga kabataan dito sa bayan ng Briggs Point. Naging isang magandang halimbawa po sa mga kabataan at mamaya pag-uusapan natin kung ano yun. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating Community Affairs Officer OCAW, Mr. Erneo Maestro Campos. Sir, magandang umaga. Ayan, magandang umaga po, Miss Allen, at magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin sa bayan ng Briggs Point, lalo tigit sa 18 barangay ng ating bayan. Ayan. Sir, na-miss ko kayong katandem kasi alam natin, noon pa man ay hindi pa tayo sa public, hindi pa tayo public servant, nasa private institution pa lang tayo, ay palagi na tayong minsan nagkakasama, mga masasayang kwentuhan sa radyo, And as of now, nakakatuwa dahil magkasama tayo sa ngalan ng serbisyo publiko. Opo, Miss Allen. Okay. Ayan, nakakatawa. Maaari niyo po ba, sir, na maibahagi sa ating mga tagapakinig dahil ngayon po ay nasa Community Affairs Office na po kayo, sir. Ano po ang sa ating mga tagapakinig, ano po at papaano nabuo at kailan nabuo ang Community Affairs Office? Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, Miss Allen, yung ating Community Affairs Office po ay nabuo yan sa konsepto noong 2022, nung manalo po si Mayor Benedito bilang mayor po ng Briggs Point, ay kinausap niya po ako. Sabi niya, nais niya magkaroon ng isang opisina para sa mga nangangailangan natin ng mga kababayan. Kasi hindi po lahat ay kayang i-cater ng isang mayor, yung mga bisita, yung mga humihingi ng tulong. Kaya sabi niya, dapat ay kung sakaling wala siya, sa travel siya, o meron siyang mahalagang lakad, merong isang opisinang mangangalinga sa ating mga kababayan. Lalo't po yung mga humihingi ng tulong, mga nangangailangan, mga katutubo, yung mga nasa marginalized part po ng ating community. So doon po nabuo yung Community Affairs Office. So isang division po siya ng Mayor's Office na kung saan po ay nagkikater nung welfare ng taong bayan. Ay, napakaganda. Opo. At nakakatuwa mga kababayan, ito ay bunga ng pagmamalasakit ng ama ng bayan ng Briggs Point, Mayor Cesario Benedito Jr., kung kaya't nabuo ang tanggapan po ng Community Affairs. Sir, ano po ang mga programa ng CAW and of course, yung mga target beneficiaries nito? Opo. Kung programa, marami po tayong programa. Marami pong binigay ang ating punong bayan ng mga dapat asikasuhin ng Community Affairs Office. Unang-una po, yung scholarship program, yung educational assistance program po ng ating lokal na pamahalaan. Yan po ay nailagay sa Community Affairs Office. Bakit po siya nailagay doon? Kasi unang-una, maraming natutulungan, lalo tigit yung mga nasa less fortunate and less privileged natin ng mga kabataan. Yung may mga goal na makapagtapos ng pag-aaral but they can't able to go to school dahil unang-una problema pinansyal. Diba? Yan po ay lingid sa kaalaman nating lahat. So tayo po ngayon sa Community Affairs Office po ay mayroon tayong humigit kumulang 3,000 mga estudyante, 3,000 mga scholar po. Sa 18 barangay po ng Briggs Point ay meron tayong humigit kumulang 3,000. Yan po ay mga grade 11, grade 12, college. Meron tayong mga scholar from TESDA, na nag-aaral sa mga vocational courses, yung mga open high, at yung mga nag-aaral naman sa alternative learning system. So, yan po ang binubuo ng Educational Assistance Program na isa sa mga priority program ng Community Affairs. Pangalawa,
yung supplemental feeding program natin sa mga barangay. So yan po ay na-launch po sa Community Affairs Office. Yun naman ay, alam mo, Miss Allen, kasi sa bayan natin, hindi makikiter. Kasi kung titignan mo sa barangay, kunti lang yung bilang ng mga nutritionist, di ba? Yung mga BNS, iilan lang. Siguro yung ating nutrition office ay hindi din nila maikikiter lahat kabuuan ng ating bayan. Dahil siyempre, maliban sa marami tayong populasyon, malalayo yung mga sitio natin. Kaya po ang Mayor's Office ay nilaunch niya sa Community Affairs na minamandate ko kayo na gumawa ng isang programa to alleviate yung hunger, yung malabanan din yung malnutrition, which is po yung supplemental feeding program. Kaya po kung mapapansin mo, Miss Allen, weekly yung office, nagkakandak kami ng feeding program sa mga sitio, malalayong sitio ng ating bayan, at doon namin nakikita na mayroon talagang mga lugar sa Brooks Point na kailangan nila yung tulong ng gobyerno. Kaya sabi ko po kay Mayor, ang ganda po nung programang ibinigay nyo sa amin. Kasi nakikita namin within the community, yung kailangan ng tao, yung kailangan ng mga kabataan. Makikita mo, nung school days nga nagpapasalamat sa amin yung mga principal, yung mga teacher, kasi may mga kabataan tayo na galing pa ng bundok, nag-aaral sa Patag, tapos uuwi ng hapon, hindi na sila papasok kasi wala silang baon sa tanghali. Doon, naramdaman namin kung gaano kahirap yung maging mahirap. Pero dahil sa programa, feeding program, nandoon kami, papasok sila sa umaga, magluluto kami for feeding, tanghali, kakain sila, didiretso sila ng pasok sa hapon. Which is malaking impact doon sa community na tinitignan natin na dapat tulungan ito ng pamahalaan. Susunod po sa mga priority program ng Community Affairs, yung matiwasay na paghimlay program. Yun naman, yung mga kababayan natin na mga namatayan, na ulila, mayroon silang mga mahal sa buhay na nauna na, at dahil sa hirap ng buhay, hirap sila sa pambili ng kabaong, sa pangbayad sa embalmer, no? Wala silang pambili ng materyales para panggawa ng pansyon. So, ang Brooks Point po, ang munisipyo, mayroong programa para dyan. So, sa opisina po, kami ang nagkikiter ng halimbawa, mayroong namatayan, walang pambili ng materyales, walang pambili ng kabaong, walang pambayad sa embalmer. So, pwede po kayong pumunta. May programa po ang munisipyo dyan. So, yan po yung tatlong programang binigay ng ating punong bayan na kailangan gawin ng Community Affairs Office, which is tuloy-tuloy po. Ayan, nakakatuwa mga kababayan, and congratulations sir dahil din sa feeding program, ito po ay nakatulong para maiangat yung mababang porsyento po ng malnutrition dito po sa bayan ng Brooks Point. As of now, sir, lalo na ngayon magpapasukan na, maaari nyo bang i-share sa amin kung ano po yung focus or priority program or kinabibisihan po na inyong tanggapan? Yes. Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Ngayon pong magpapasukan na, kaya po kung mapapansin niyo, maaga yung paghihingi namin ng requirement sa mga scholar. Kasi gusto namin, bago sana magpasukan, makapag-payout sila. May pambili ng gamit sa school, may pambayad sa enrollment, merong pambayad sa pang-upa ng bahay o pang-upa ng tricycle kung sakaling sila galing sa malalayong lugar at mag-aaral sa kabayanan. So yun yung aming pinagkakaabalahan. Kaya kung mapapansin mo ngayon, Miss Allen, puspusan yung aming ginagawa Nagpapa-exam na kami for college para sino yung ma-qualify, magawa agad yung payroll. Kasi ako, personally, ayoko ng delay na trabaho. 'Di ba? Yung kailan mo pa sila bibigyan ng allowance kapag in the middle of semester na which is busy na sila mag-aral, hindi na nila kailangan.
kailangan ng estudyante ang allowance ngayong pasukan. Ngayon, Pastor. Kasi nag-struggle sila eh. Nasa struggle stage sila ngayon, Mm-mm. maghahanap ng pera. So, yun po, yun ang pinagkakabisihan namin. Pangalawa, yung pag-i-schedule po ng feeding program. Kasi gusto ko na habang busy ang mga bata sa pag-enroll, no? At halimbawang nakapasok na sila, may pasukan na, isusunod namin yung feeding program. Para at least tuloy-tuloy yung programa. May scholarship tayo, may educational assistance program tayo, may pa-feeding din tayo sa mga bata. Para at least, lahat dapat masakop natin, matulungan natin sila na mabigyan talaga ng totoong serbisyo galing sa pamahalaan. At sunod dyan na pinagkakaabalahan din namin sa ngayon, Miss Allen, ay yung pagpa-file din, no? Kasi kailangan pagpa-file ng mga documents na kailangan ng mga estudyante, no? Yung kanilang mga personal data sheets. Kasi gusto rin namin magkaroon sana sila ng identification card magaling dito mismo sa opisina para ma-identify talaga sila as scholar po. That's why nagkakaroon po ng panibagong exam kahit po yung mga dating scholar na po. Opo. Kasi alam po ninyo, kailangan din po talaga ng examination kasi para masala din natin kung yung mga estudyante ba deserve din talaga nila na maging scholar. Hindi lang dapat tumatanggap sila ng allowance. Dapat meron din talaga silang maipapakita sa ating pamahalaan at sa ating bayan na yung mga scholar ng Brooks Point ay talagang deserve nila maging scholar. Matalino, magaling, di ba? Alam nyo kasi minsan, nagbibigay din kami ng consideration doon sa mga hindi nakakapasa, pero nakikita naman namin na kailangan nila. Kasi minsan may mga case, Miss Allen, na napabayaan niya yung kanyang pag-aaral not because tamad siya. Kasi isa sa impact din yung sitwasyon ng buhay. Halimbawa, ako, matalino ako. Porsigido ako magtapos ng pag-aaral. Ang problema ko naman, kulang ako sa pinansyal. Minsan, nakakapasok ako 3 beses lang sa isang linggo dahil wala akong pamasahe. Minsan, uuwi ako dahil walang pagkain, walang baon. Kaya minsan may mga case na gano'n na mababa ang grado pero magaling, matalino. Binibigyan namin ng consideration. Ina-assist namin yun. Anong problema? Bakit bumagsak ka? Kasi sir, ganito, ito ang problema. Makikita mo sa kwento ng isang bata, makikwento niya yung sitwasyon ng pamilya, yung hanap buhay ng magulang, di ba? Yung iba nasa broken family, lola, lolo nag-aalaga, single mother, single father nagpapaaral. So, sa ganun, bigyan natin sila ng consideration. Baka kung sakaling mapasok sila sa scholar, nakatulong tayo sa kanila, baka bumuti ang kanilang grado, bumuti ang kanilang sitwasyon. So, binibigyan po namin ng consideration. So, yun naman po ang sabi ni Mayor, kung nakikita natin na porsigido, tulungan. Ayan. Nako, maraming salamat sa napakagandang impormasyon, Sir Neo. At ito ay nakaka-inspired. Ano po? Yung mga walang pag-asa, binibigyan ng pag-asa. Yes. Ng community affairs. So po, napakagandang programa. Ano naman po, alam natin, napakaraming programa at busy kayo. Pero sa lahat po ng ito, ano po ang mga challenges na mas nakakapagpa-excite pa sa Community Affairs Office? Yun. Challenges at saka paano tayo na-excite? Alam mo, Miss Allen, yung aming opisina, sabi ko nga sa mga staff ko hindi biro yung maghawak ka ng 3,000 estudyante. Ilan kami sa opisina? 8. Yung 8 na yun, may kanya-kanya pa yun silang mga division na hinahawakan. Pero sabi ko, the most challenging talaga na trabaho para sa amin, yung maghawak ng ganun kadami. Sobrang dami. Kaya sabi ko, paano tayo makakapaggalaw kung ganun kadami? So ang ginagawa namin, nagki-create kami ng mga special bodies. Halimbawa,
Kino-coordinate kami sa mga SK, sa barangay. Meron kaming mga scholar ng bayan president para doon pa lang sa barangay, mayroon ng tumutulong. Mayroon ng nag-aasikaso ng requirements papunta sa amin. At susunod, pagdating sa amin, gagawa ng payroll. Ang most challenging naman dyan, yung pag-schedule mo ng payout. Sobrang dami. So, kailangan mo silang, iniisip namin kung ibabay barangay namin o kung isahan na lang. No? Ang daming challenge na hinaharap ang office na dapat mabigyan namin ng solusyon. Ako naman, as their division chief, as their head, sasabi ko sa kanila na pag-aralan nating mabuti. Kung sa tingin natin, itong desisyon natin ito ay tama at para sa nakakabuti, then do it. Gawin natin yon. So, kami sa office ay nag-uusap kami. Ano yung gawin na? Anong magandang gawin natin para mabigyan na talaga natin ng mabuting serbisyo, magandang serbisyo na walang naagrabyado, walang naiiwan. So pagdating naman po ng release, ng compilation ng mga documents nila, magaan yung trabaho. Kasi kahit gaano pa kadami yung challenges na dumating sa isang opisina at sa isang empleyado, as long as you love your work, as long as you do your work better, magagawa mo ng maayos. Unang-una, mahalin mo lang yung trabaho mo. Pangalawa na nakaka-excite at challenge sa amin, kasi meron kaming mga barangay workers, no, na more or less 100 din na mga empleyado na nakadeploy sa barangay. Yung mga tao po na yon ay katuwang namin at katulong namin, Miss Allen, sa pag-identify sino yung nangangailangan sa community. Kasi halimbawa, bibigyan po kita ng example, halimbawa, merong namatayan sa isang barangay, kami naman, 8 lang sa opisina, hindi naman namin malalaman sino-sino yung mga nangangailangan ng tulong sa barangay. So, ginawa namin, nag-employed kami ng mga barangay affairs. So, sila yung mag-identified. Halimbawa, sa Kalasagin, meron kaming dineploy na 5. So, bawat sitio, may taong mag-identify ano yung problema ng sitio Abubakar, ano yung problema ng sitio Kalasagin Sur. So, sila, nagiging channel namin. Oo, kasi kumbaga, yung community affairs, it's a bridge. It's a bridge between people and government. So, yung mga barangay affairs namin sa barangay, sila po yung nag-i-inform sa amin na, sir, may namatayan po dito, wala pong pambili ng materyales, wala pong pambili ng kabaong, mahirap po ang buhay. Okay. O, i-comply ng requirements, dalahin sa opisina, then the government will help. Tutulong ang gobyerno. That's it. Yun yung mga challenge na hinaharap namin. At yung mga nakaka-excite na hinaharap po ng opisina. Ang dami. Pero lahat ng yan baliwala as long as you love your work. Yes. Talagang, kung nasa puso mo talaga po yung pagsiservisyo, kahit gaano kahirap, pero pag dumating na sa'yo ang gaan-gaan. It's like working pyramid from root to top. Na talagang mabilis yung process. At ganda, nature ng Community Affairs Office. Yes. At alam mo, Miss Allen, yung mas nakaka-excite pa dyan yung kapag maraming humihingi ng tulong, mas gusto mong magtrabaho. Kasi kami sa opisina, malungkot kami pag walang pumupunta. Pero sa araw-araw na from Monday to Friday na pagpasok po namin sa trabaho, laging merong nandyan. Ibig sabihin, yung ating pamahalaan, nakikita ng mga tao na seryoso sa pagtulong. Yes. Diba? Kasi kapag wala kang bisita sa opisina mo, ay wala sabihin nila, hindi naman kami nakakalapit dyan, pinipili lang yan. Pero kapag maraming pumupunta, masaya. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo at sa yung office ninyo na nagpa-function kayo ng maayos. Okay.
Napakaganda. It means ang cow ay isa ring muka ng pamalaan sa pagtulong sa komunidad. Opo. Ayan, timing din sir, no? Dahil kamakailan lang po ay nadagdagan po ang inyong responsibilities. Congratulations sir. Thank you po. For being 4-H Club Coordinator once again dito po sa bayan ng Brooks Point dahil dati po kayo rin ang coordinator and of course kudos din sa ating municipal agriculturist, right? Si Sir Chris, ano po, na talagang hindi rin pinabayaan ang kabataan, ang 4-H dito po sa bayan ng Brooks Point. Mara niyo po bang ibahagi ang patungkol sa 4-H at or 4-H Club at ang mga duties ninyo as coordinator? Ayan, maraming salamat po at ako po nabigla din, Miss Allen. Hindi ko ini-expect yung hindi ko yan tinitake as responsibility. Blessings. Oo. Pinatawag tayo ni Mayor at yun nga, tayo ay kanyang tinalaga na bagong 4-H coordinator sa Brooks Point. Sa bagay po, hindi na rin bago ang 4-H Club sa akin. Sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, yung 4-H Club po yan ay organization ng mga young farmer. Kasi bakit binuo si 4-H Club? Dahil alam mo naman, sa panahon ngayon, Miss Allen, yung mga farmers natin is 50 years old above. Yun yung nagpa-farm, mga tatay, mga lolo. Yung mga kabataan, out of focus na sa farming. Tinitignan nila yung farming as siguro mababang profesyon para sa kanila. Pero iniisip natin, kung halimbawa, wala na yung mga 50 years old above, sinong magpa-farm? Sinong magpapakain sa mga Pilipino? 'Di ba? In the next 30 years kung ang focus ng kabataan ay iba na. Kaya binuo yung 4-H para po kahit papaano, iba-iba man yung profesyon na tinatahak ng mga kabataan, still yung farming nasa heart pa rin nila. Yung pagmamahal sa pagsasaka, pangingisda. So yun po. Andi na rin po ako bago, Miss Allen, kasi ako po ay former Municipal Federation President, naging Provincial Federation President din at naging officer sa Regional 4-H Federation at naging speaker din sa iba't ibang lugar sa Pilipinas patungkol sa pagsasaka. At ako po'y natutuwa na ang atin pong local chief executive ay tinalaga tayo bilang bagong coordinator. So, yung mga duties po natin as coordinator, unang-una po, ay pangalagaan kung ano na yung existing na 4-H na mayroon ng Brooks Point. Sa buong Palawan, Brooks Point po ang mayroong pinaka-aktibong 4-H sa buong lalawigan. Nasa more or less 1,000 member ang 4-H po natin dito. At itong 4-H Club ng Brooks Point po ay nagdala na rin ng iba't ibang karangalan sa bayan ng Brooks Point. At during my term po ay naging Gawad Saka awardee ang Brooks Point regional for 2 consecutive years. So, naging finalist din tayo sa National Gawad Saka. Hindi lang po natin nasungkit talaga yung pinaka-award, yung pinaka-kampyonado, pero tayo, malaking karangalan na naging finalist ka. Dahil sa sobrang dami ng bayan, ng probinsya sa buong bansa, ay yung Brooks Point ay naging finalist. At tayo po ay naging finalist din sa Sipag Villar Award. Itong binibigay na award ni Senator Villar doon sa mga young entrepreneur at mga young farmers. So yun po. Akin gusto ko pangalagaan, unang-una. Kasi nandyan na yan existing na siya. At itong 4-H katuwang to ng LGU sa pag-i-implement ng iba't ibang mga community outreach program, community services program. So, pangalawa, sabi ko nga kay Sir Chris, si Sir Chris Cadlaon ay dating 4-H coordinator at agriculturist too ng Agriculture's Office at talagang believe ako, no? Isa sa mga iniidolo ko na empleyado. Kasi maliban sa matalino ay magaling na empleyado. Sabi ko, maganda na dito sa Brooks Point, maglagay talaga tayo ng 4-H na which is mga out of school youth. Oo, kumbaga hanapin natin sa barangay. Sino-sino ba diyan sa barangay yung mga out of school youth na mga kabataang
Stop na ng pag-aaral at nagpo-focus na lang sa farming para matutukan sila ng gobyerno. Matulungan sila ng gobyerno. Kasi lagi natin sinasabi, tutulong kami sa mga young farmer, may mga interventions. Pero from the barangay, wala na agad support. Kaya sabi ko, mas maganda na hanapin natin yung mga young farmers na ito, mga OSY, at bigyan sila ng tulong ng ating pamahalaan. So yun, maliban dyan, yung mga duties natin ay yung mga representation syempre. Kapag mayroon tayong mga pinapatawag na pagpupulong ang Provincial Agriculture's Office at region, ay dyan tayo. Lagi tayo nakasupport. Ayan. Ito naman sir, ito ay medyo personal na po na tanong. Ano po ang pinakapipintig po ng inyong puso bilang cow at 4-H coordinator? Sa akin, yung papipintig ng puso ko as a 4-H coordinator at saka community affairs officer designate ng ating bayan, ayun talagang pagtulong sa mahihirap. Opo. Yung pagtulong talaga eh. Alam natin na sa bayan natin, although kahit tayo ay bayan na kilala at malaki yung ating ekonomiya, yung pagkilala sa bayan natin. Sabi nga tayo ay first class municipality. Pero kapag ikaw kasi pumupunta doon sa barangay, sa sitio, makikita mo mayroon pa rin mga nasa grassroots ng ating komunidad. Minsan ako, pag nakakakita ako ng mga katutubo na may mga pasan-pasan silang mga produkto pababa ng bundok, tinatanong ko, ilang oras ang nilalakad ninyo pababa ng bundok, maibaba lang yung inyong produkto, sir? Minsan 2 oras, 3 oras. At kung makikita mo, yung kanilang ibinababa, pagbalik nila, bigas, isda. Sabi ko, ano nakaka-survive? Yung mga katutubong ito, siyempre may mga pinapaaral pa rin sila. Meron silang, sabi ko, paano kayo? Pinapaaral kayo, sir. Talagang sikap lang kami. Ginagawa namin lahat, mapagtapos ang aming mga anak. Sikap kami sa bundok, dugo at pawis ang puhunan namin para masurvive ang mga anak namin. Makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Sabi ko, ito yung time na ang gobyerno ay nandito para sa kanila. Kasi kung inineglect natin sila, para na rin natin silang tinanggalan ng pag-asa, kinabukasan. Kaya sabi ko, ako as dinesignate ni Mayor as Community Affairs Officer, gusto ko talaga magtrabaho sa community. Kaya minsan kapag kami may mga field work, wala ako sa opisina. Sumasama ako sa mga staff ko to determine, to identify anong matutulong ng pamahalaan. Ano yung maihahatid na serbisyo ng pamahalaan in terms of mga interventions na pwede nating makuha para mabigay sa kanila. Kaya sabi ko, itong pasukan, mamimigay ako ng mga school supplies, magpo-purchase ang opisina ng school supplies. Kasi doon sa amin, sa Mate, mayroon kaming paaralan doon na elementarya at nasa baba lang siya ng bundok. At halos karamihan ng nag-aaral ay mga katutubong Palawan. Last year, meron akong na-experience na yung sa isang notebook, Miss Allen, doon na eh. Di ba? Parang nakatupi lang na ganyan, di ba? Isang notebook siya, may naka-fold lang, di ba? Doon English, naka-fold na naman yung another 10 pages ng Filipino. Sabi ko, ito yung maganda tulungan eh. Yes. Oo. Yung mga taong nagsusumikap sa buhay, na makaahon sa buhay, para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Magkaroon ng pagbabago ang buhay nila. Sabi ko, dapat mag-intervene si government sa kanila. O, alalay, di ba? Habang paahon ng paahon sa buhay, nandyan ang gobyerno tumutulong. Kasi, what matter most to me is yung poverty, yung kahirapan.
na dapat gumawa tayo ng paraan para malaman natin kung ano yung maitutulong natin sa kanila in order na ma-upgrade yung at ma-uplift yung buhay po nila. Ayan, nako, napaka sarap pakinggan mga kababayan dahil ang programa po ng lokal na pamahalaan sa pamagitan ng Community Affairs Office ay talagang nagbibigay pag-asa sa ating mga kababayan. Sir, sa pagtatapos po ng ating programa, baka po may mga huling mensahe pa po kayo o may mga nais po kayong ibahagi pa sa ating or ipaabot sa ating mga kababayan, of course sa ating mga tagapakinig na sa inyo po ang pagkakataon. Ayan, sa mga kababayan ko po sa Brooks Point ay nandito po ang opisina ng Community Affairs Division ng Mayor's Office. Handa po kaming tumulong sa inyo. Naalala ko, Miss Allen, nung nakaraan merong triplets na mga taga-barangay Imulnod. Sila ay mga katutubo at humihingi sila ng tulong sa isang himpilan ng radyo. At yun po ay natulungan natin. Ipasok natin sila sa scholarship program. At yung MSWD, nag-apaabot din ng tulong sa kanila. Kaya po sa mga kababayan natin sa Brooks Point, lalo tigit sa mga magulang na nakikinig, yung nasa marginalized part ng ating community, nandito po ang gobyerno. Ang gobyerno po ay isang institusyon na kung saan ay handang tumulong sa mga tao. Yung general welfare ng taong bayan. Kapag alam nyo po, at hindi na kaya ng inyong sarili, ng inyong pamilya, ang gobyerno po ay nandito. Ang Community Affairs Division po ng Mayor's Office ay nandito. Handa pong tumulong sa inyo at handa pong maglingkod sa inyo. Wala po kaming pinipili, no? Iba man ang kulay sa politika, iba man ang relihiyon, iba man ang pananaw sa buhay, ang gobyerno walang pinipili. As long as you deserve na matulungan ka dahil nangangailangan ka, nandito kami handang tumulong. At maraming salamat po dahil unang-una yung blessings ng Panginoon na nandito po ako sa posisyon na ito ay isang malaking bagay na naging daan para po matulungan kayong lahat. Ayan, maraming salamat sa ating Community Affairs Officer, Sir Ernay Maestre Campos. Sir, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak dito sa ating programa, mga kababayan. Dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Tunay nga na napakahalaga po na may mga ganito po tayong talakayan upang malaman po natin kung paano tayo makiisa para po sa pag-unlad po ng bayan ng Brooks Point and of course, paano rin natin matulungan ang ating mga sarili at mapaunlad pa. Salamat po at magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang sandali para po sa segment po ng Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.